Si Joe Lugan ay isang retiradong malakas na ninja na nagkunwari bilang normal na tao, at nawala sa buhay nayon ng Japan kasama ang kanyang pamilya tulad ng ibang mga karakter sa anime. Gayunpaman, naging malala ang mga bagay ng pukse ng kanyang dating ninja boss ang kanyang pamilya at ibalik ang kanyang kontrabida arc, na naging dahilan upang makipagpares siya sa FBI at habulan ang kanyang dating ninja boss. Nagsimula ang kwento sa isang tren kung saan sinubukan ng isang pasahero na mag-rap habang nakikinig sa bagong track ng Bani, ngunit bigla siyang nakakita ng isang lalaki sa bintana ng tren na mukhang nakakita lang ng multo. Pinagpapawisan siya at nanginginig, pagkatapos ay bumaba siya mula sa tren sa mismong susunod na hintuan. Nagsisimula siyang tumakbo ng balisa ngunit napahinto siya ng isang grupo ng mga ninja na mukhang hindi nasisiyahan. Tila alam niya ang tungkol sa pag-atake, ipinakita ng nerd ang sarili niyang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban habang sinisimulan niyang makipaglaban sa mga umaatake. Nagagawa niyang talunin ang ilan, ngunit pagkatapos nito, nakaharap niya ang pinuno ng mga ninja. Sa kasamaang palad, napatunayan niya na sobra siya para sa nerd at ang pinuno ay nawalan ng buhay sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang sakahan kung saan ang isang kamukang kamukha ni Jake Paul na ironically na pinangalan ng Joe Lugan ay sumusubok ng ilang mais. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang bahay at nagsimulang ayusin ang kanyang motor. Pagkatapos ay nagulat siya nang lumabas ang sarili niyang maliit na anak na nakasuot ng maskara ng demonyo. Matapos mabago ang pagtatangka ng panggugulat ng bata, nakita natin ang asawa ng lalaki at ang kanyang buhay ay mukhang napakabuti sa puntong ito. Umupo ang cute na pamilya sa kanilang TV lounge nang biglang lumabas sa balita ang balita tungkol sa insidente ng tren. Napagtatanto na ang balita ay labis para sa bata, kinuha ng blonde na lalaki ang kanyang anak para sa oras ng pagtulog. Sa pagbabalik niya sa kanyang asawa sa lounge, tila may ideya silang dalawa kung sino ang maaaring gumawa nito. Ang asawa ay partikular na nabigla sa mga detalye ng eksena at siya ay mukhang nag-aalala tungkol sa kanilang sariling pamilya, ngunit si Lugan ay tinitiyak sa kanya na sila ay ligtas at na ang mga ninja ay hindi isang banta sa kanila. Lumipas ang ilang araw habang patuloy na namumuhay ang pamilya sa mapayapang buhay nayon nito, na nagbibigay ng magandang vibes. Gayunpaman, sa parehong oras, ang balita ng higit pang mga pagpaslang ay nagsisimulang dumarating, na nagpapahiwatig ng mga kakilakilabot na darating. Isang partikular na araw, si Lugan ay nagsasagawa ng isang simpleng birthday party para sa kanyang anak sa labas ng kanyang bahay. Nag-set up siya ng barbecue, birthday cake, at sinubukan pa ng lalaki na gayahin si Bambo na may hawak na gitara. Ang pamilya pagkatapos ay gumawa ng isang kaibig-ibig na group hug sa pagtatapos ng araw, pagkatapos ay matutulog na sila. Si Lugan, gayunpaman, ay pumunta upang suriin ang kanyang bahay bago matulog dahil may nararamdaman siyang kakaiba. Ang kanyang intuition ay lumalabas na tama dahil sa isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan, ang mga assassin ninja ay literal na pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Si Lugan ay agad na pumasok sa fight mode habang sinisimulan niyang labanan ang mga ninja at ang ating bida ay may ilang mga seryosong kasanayan, ngunit ang kaawa-awang tao ay labis na nalampasan at siya ay natalo sa assassin crew. Natapos nila ang kanyang pamilya habang ang sahig ng silid ay puno ng pulang sarsa. Walang magawa siyang nanunood pagkatapos ay tinapos din siya. Pagkatapos noon, nakita natin si Lugan na nagmulat ng kanyang mga mata sa isang hospital bed na may oxygen mask. Sinabi sa kanya ng mga doktor na siya ay himalang nabuhay muli matapos ideklarang sawi sa pinangyarihan ng krimen. Nakakatuwang malaman na tila kadugo niya si Tanggol, gayunpaman, sinabi kay Lugan na ang kanyang asawang si Maria at anak na si Rin ay hindi nakaligtas, na lubos na nagpawasak sa kanya. Pagkatapos ay biglang dumating ang dalawang ahente ng FBI, sina Mike at Ima, sa silid ng ospital ni Lugan. Gusto nilang makipag-usap sa kanya, ngunit sinabihan sila ng doktor na mag-ingat dahil baka siya ay magwala. Tinanong ni Mike si Lugan kung may naaalala siya tungkol sa mga ninja na pumasok sa kanyang bahay. Nang marinig ang tanong, huminga ng malalim si Lugan, kaya iniwan na lang ni Mike ang kanyang card sa kanyang kama at umalis kasama si Ima. Sa koridor ng ospital, sinabi ni Mike kay Ima ang tungkol sa kanyang intuition na kilalang kilala ni Lugan ang mga umaatake at dapat nila siyang ini-stalk ng palihim hanggang sa ma-admit siya sa ospital. Sa gabi, pinagmamasdan ni Ima si Lugan, na dinala sa terrace ng ospital sakay ng wheelchair para makalanghap ng sariwang hangin.
Biglang nabaligtad ang buong eksena nang muling magpakita ang mga tauhan ng ninja at naglulunsad ng isang buong pag-atake kay Lugan. Gayunpaman, wala silang ideya tungkol sa galit na kumukulo sa loob ni Lugan, na literal na naghahangad ng paghihiganti. Literal na tumayo si Lugan at nagsimulang tapusin ang mga ninja ng isa-isa. Nalilito sa hindi makatao na mga kasanayan ni Lugan, si Ima ay nagmamadaling tawagan si Mike upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa hindi pangkaraniwang pag-unlad. Ngunit si Mike ay nakakagulat na dumating sa pinangyarihan. Walang kamalay-malay sa patuloy na laban, nakita niya si Lugan, na literal na tinapos ang mga ninja sa kaliwa, kanan, at gitna. Pagkatapos ay hinamon si Lugan ng pinuno ng mga umaatake, ang parehong lalaki na tumapos sa buhay ng kanyang asawa. Nilamon ng galit, hindi nag-aksaya ng oras si Lugan at winasak ang mababang buhay sa malupit na paraan. Sa sandaling ito, nagdadala si Lugan ng napakalaking plot twist habang inaalis niya ang kanyang blonde na face mask at ipinapakita ang kanyang tunay na morenong mukha. Sa susunod na eksena, bumalik si Lugan sa kanyang bahay kung saan muli niyang binisita ang mga gamit ng kanyang pamilya. Sa pagtingin sa kanila, miss na miss niya ang kanyang asawa at anak habang ang lahat ng mga alaala nila ay nagsimulang mag-play sa loob ng kanyang ulo na parang isang pelikula. Pagkatapos ng kanyang umaga, inanunsyo ni Lugan ang kanyang ganap na villain arc habang literal niyang sinusunog ang kanyang lumang bahay, na sinusunog ang lahat ng kanyang mga alaala ng sabay-sabay. Pagkatapos ay tumalikod siya na nagsuot ng maskara sa bibig ng demonyo at opisyal na sinimulan ang kanyang paghihiganti laban sa mga ninja. Sinusunog ng apoy ang bawat huling alaala, ngunit nananatiling puno ng galit si Lugan. Nang maglaon, binalikan niya ang nakakatakot na sandali nang maalis ang kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, tinawag siya ng kanyang asawa sa kanyang tunay na pangalan, Heiga. Ang kanyang pamilya ay hindi na nagpapakita sa disguise, at ang kanyang anak na lalaki ay sumisigaw sa kanya. Biglang nagising si Lugan mula sa panaginip, nakitang nakatali ang pinuno ng asasin. Si Lugan ay nasa magaspang na hugis, bagaman, at bumagsak. Nagulat siya nang marinig na may dumating, at ganoon din ang gulat ng lalaking pumasok. Akala niya sa kabilang buhay na ang susunod na pagkikita nila. Ang lalaking ito ay lumabas na isang pekeng doktor, at tinanong niya kung bakit hindi suot ni Lugan ang kanyang disguise. Walang ideya si Lugan kung paano siya nakaligtas, at ang doktor ay nagtataka kung may nagpapanatili sa kanya ng buhay. Aabutin ng 6 na buong araw para ganap na gumaling si Lugan, ngunit ang tanging alalahanin niya ay gumagaling ng sapat upang tanungin ang kanyang bilanggo. Tinanong ng doktor kung ano ang susunod na gagawin ni Lugan, at malinaw ang sagot ni Lugan. Hahabulin niya ang lahat ng responsable sa kanyang pamilya. Ang doktor ay nagbigay kay Lugan ng isang bagay upang matulungan siyang gumaling, ngunit ang sakit ay hindi matiis, at si Lugan ay nahimatay. Pagkatapos niyang mabawi ang lakas, tumungo si Lugan sa pinuno ng mga asasin. Isang araw, binuhusan siya ni Lugan ng gasolina. Ang asasin ay nagsimulang kumilos na baliw, sinabi na dapat nakita ni Lugan ang ekspresyon ng kanyang asawa. Hindi niya masyadong inisip ang anak ni Lugan, na kasing takot ng iba. Pero iba ang asawa ni Lugan, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot hanggang sa huli. Lalong nagsabi ng masama ang pinuno, na sinasabi kay Lugan na mas umiiyak ang kanyang asawa sa bawat pag-atake. Si Lugan, na nananatiling kalmado, ay nagsabi sa kanya na magbayad ng pansin, na sinasabi na susunugan niya ang alaala ng kanyang pamilya sa kanyang isip magpakailanman. Pagkatapos ay inilarawan niya ang hindi matiis na sakit na ibibigay niya sa kanya, na tila isang mas malaking psycho. Idinagdag ni Lugan na ang kasawian ay hindi isang pagtakas dahil ito ang paghihiganti para sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay sinunog ni Lugan ang lalaki at nanunood na parang walang paki. Samantala, tinanggal si Mike sa investigasyon kay Lugan. Ang utos ay nagmumula sa mga nakatataas na galit sa nangyari sa ospital. Walang mga kamera sa bubong at wala silang ideya kung kaninong dugo ang natagpuan. Binanggit ni Mike na nakita ni Ima ang lahat, ngunit iminumungkahi ng kanyang amo na kausapin siya muli dahil tila nagbago ang kanyang kwento. Nadismaya si Mike kay Ima sa napakadaling pagsuko, ngunit natatawa siya sa kung gaano kaalata na sinusubukan itong pagtakpan ng mga nakatataas, na naglalaro ng maruming gawain. May malilim na nangyayari, at alam niyang ang pinakamatalinong hakbang ay ang makipagsabay lang. Gayunpaman,
Palihim na nire-research niya si Logan at ang kanyang pamilya, na natuklasan na lahat sila ay gumagamit ng mga pekeng pangalan at hindi talaga umiiral. Noong gabing iyon, pumasok sa isang bar ang dalawang pulis at nagagalit kapag hindi nagbigay ng sapat na pera ang bartender. Si Logan ay nakaupo sa malapit at ang isa sa mga pulis ay nagpasya na abalahin siya, na nagtatanong kung ang motorsiklo sa labas ay ninakaw. Hindi siya pinapansin ni Logan, kaya hinihingi ng pulis ang kanyang lisensya. Nanatiling tahimik si Logan, kaya sinubukan siya ng pulis na sunggaban, ngunit mabilis siyang pinatumba ni Logan na parang sinuntok ni Pacman. Kalmado, tumayo si Logan para umalis, ngunit sinubukan ng ibang pulis na atakihin siya mula sa likuran. Ang suntok ni Logan ay hindi man lang dumapo sa lalaki, ngunit ang puwersa mula sa kanyang indayog ay nagpapadala sa pulis na lumipad palabas. Sumulyap si Logan sa kotse ng pulis at naalala ang business card na ibinigay sa kanya ni Mike. Kinabukasan, naisip ni Mike na naglalaro lang si Ima, ngunit ipinaalala niya sa kanya na nag-iimbestiga siya ng isang krimen. Maraming mga tulisan na deal ang nangyayari sa virtual reality ngayon, at kailangan niyang tapusin ang kasong ito para matingnan nila si Logan. Idinagdag ni Ima na ang VR ay mabilis na umunlad salamat sa kumpanya ng OZA. Biglang nagulat si Mike sa tawag ni Logan. Maingat niyang hinayla si Ima mula sa VR na video at sinenyasan siyang tingnan ang tawag. Sinubukan ni Mike na ipaalam kay Logan kung sino talaga siya, ngunit may sariling mga tanong si Logan. Sinabi ni Logan na gusto niyang makipag-usap at nang sabihin ni Mike na nag-uusap na sila, tumawag ulit si Logan para bigyan si Mike ng isa pang pagkakataon ngunit binalaan siya na huminto sa paglalaro. Hinayaan ni Logan si Mike na pumili ng lugar ng pagpupulong at pumili si Mike ng isang restaurant. Natapos ang tawag, at nadarama ni Ima na nabigo dahil hindi niya nasubaybayan si Logan. Sa restaurant, sinabihan ni Mike ang may-ari na magpahinga. Ang may-ari ay nag-aatubili na pumayag na umalis, ngunit hiniling kay Mike na ipadala ang sinumang mga driver ng paghahatid sa mesa sa tabi ng pintuan kung saan pupunta ang mga order ng pagkain. Sa kalaunan ay nagpakita si Logan, ngunit gusto ni Mike na makita ang kanyang mukha upang matiyak na hindi siya nakadisguise sa kanya. Naisip ni Logan na umalis, ngunit pumayag si Mike na makipag-usap. Si Logan, na interesado sa kung sino ang nasa likod ng kamakailang serye ng mga pagpaslang, ay nag-aalok na sagutin ang mga tanong ni Mike bilang kapalit. Gamaan ang pakiramdam ni Mike ngunit biglang inilabas ang kanyang baril, na nagpapakitang hindi siya nakikipag-ayos sa mga sospek. Inutusan niya si Logan na lumuhad. Maya-maya lang, may dumating na delivery guy at kinuha ang isa sa mga order. Nagtataka si Mike kung bakit hindi sinamantala ni Logan ang pagkakataong tumakas, ngunit gusto pa rin ni Logan na makipag-usap. Ang isa pang delivery driver ay pumasok upang kumuha ng isang order, at si Mike, ngayon ay mas maingat, ay nagbabala kay Logan na huwag subukan ang anuman. Habang umiikot si Mike sa mesa, ipinahayag niya na si Logan ay nasa ilalim ng pag-aresto. Nanatiling tahimik si Logan, ngunit nagsimulang mayrita si Mike nang pumasok ang ikatlong delivery guy sa restaurant. Nataranta si Mike nang makitang wala ng order na kukunin, at biglang umatake itong delivery guy. Mabilis na nag-react si Logan para harangan ang atake, ngunit nalantad ang kanyang mukha at nagsimulang magtaka si Mike kung sino talaga siya. Natagpuan ni Logan ang kanyang sarili na nahuli sa isang away, ngunit malinaw na ang umaatake na ito ay isang pekeng delivery guy. Sinubukan ni Mike na arestuhin silang dalawa, ngunit tumindi ang mga bagay nang atakihin siya ng delivery guy, na napilitang magpaputok si Mike. Lumapit si Logan para iligtas siya mula sa pagkasawi, at mas tumindi ang laban nang magpakita ang umatake ng isa pang hanay ng mga armas. Napaatras si Logan ngunit naglunsad ng kanyang Shadow Jutsu na naglabas ng 4 na dagdag na braso at 2 ulo. Nagpapatuloy ang matinding labanan ngunit mayroon na ngayong kalamangan si Logan na may mas maraming armas at nahawakan niya ang umaatake. Itinaboy siya ni Logan at naghanda para tapusin ang laban para lang napagtanto na ang dagdag na braso ng lalaki ay talagang pangalawang taong nagtatago sa kanyang bag. Ang bagong taong ito ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake mula sa likod at si Logan ay nagpupumilit na tapusin ang parehong mapanganib na mga kalaban. Sumugod muli si Logan upang iligtas si Mike, na naghagis ng alak sa mga asasin. Sinindihan niya ang kanyang mga espada at nagpatuloy ang matinding labanan.
Habang tumitindi ang laban, umiinom si Lugon ng ilan sa tequila at ginamit ito upang lumikha ng bowl ang apoy, na inilulunsad ito sa kanyang mga kaaway. Nang sa wakas ay natapos na ang ligaw na labanan, isang gulat na Mike ang nakiusap kay Lugon na ipaliwanag kung sino siya. Ang sabi lang ni Lugon ay adobo, na ikinadismaya ni Mike dahil isa lang iyon sa menu ng restaurant. Mas pilosopo pala itong bida dito kaysa sa ibang anime karakter. Pagkatapos ay hiniling ni Mike na malaman kung ano ang nangyari sa lalaki mula sa ospital, kaya nag-activate si Lugon ng isang aparato upang ipakita ang kanyang disguise. Sa wakas, inamin ni Lugon na siya ay isang ninja. Ang mga pekeng delivery men ay mga ninja, gayon din ang mga lalaki sa ospital. Biglang, kailangan nilang yumuko para magtakip habang sinisimulan silang paputukan ng isang grupo mula sa labas. Lumalala ang mga bagay nang makita nila ang isa sa mga umaatake na nagpuntirya ng rocket sa kanila. Ang buong gusali ay sumabog at ang mga umaatake ay tumakas. Tila nawawala si Lugon, ngunit nakikita naming pinagmamasdan niya si Mike mula sa itaas. Sinuri ni Mike ang kanyang katawan at napagtanto na ang talim ni Lugon ay naghiwa sa kanyang baluti sa katawan. Gayunpaman, ang talim ay nananatiling walang kapintasan kahit na matapos ang matinding labanan. Samantala, isang lalaking nagngangalang Zai ang nagulat sa kanyang master na sa kasamaang palad ay buhay pa ang kanilang target. Ang eksena ay lumipat sa isang bokal na lalaki na tumakbo para sa kanyang buhay matapos ang kanyang bahay ay inatake. Siya ay nagsusumamo sa Diyos na patigilan ang mga demonyo, ngunit natakot siya nang magsimula siyang makarinig ng mga kakaibang ingay. Biglang sumulpat ang mga nakakatakot na kamay at tumapos ng kanilang buhay. Ang tao sa likod ng pag-ataking ito ay nanunood mula sa malapit at tila kakaibang interesado kay Lugon na may larawan siya sa kanyang telepono. Nang maglaon, binisita ni Master Yamaji ang nakakatakot na lalaki sa telepono. Siya ay nagrereklamo na ang kanyang pinakabagong trabaho ay mapurol at iginiit na ang kanyang mga kasanayan ay dapat gamitin para sa mas kapanapanabak na mga misyon. Pinaalalahanan siya ni Yamaji na siya ay sandata lamang at ang mga sandata ay walang sariling kalooban. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yamaji na ang mga tapon tulad ni Lugon ay hindi na itinuturing na mga ninja. Kapag sila ay umalis, sila ay nagiging mga kaaway at dapat natapusin kaagad upang maprotektahan ang kanilang mga lihim na sining. Baliw na talaga ang lalaking ito, at si Lugon ay isa sa mga pinaka-elite na ninja sa Japan, na pinagkadalubhasaan ang hindi mabilang na mga estilo ng pakikipaglaban at hindi nagpapakita ng awa kapag nakikitungo sa kanyang mga target. Bagamat hindi na nila siya natapos noon, pinaghihinalaan nilang nakaligtas siya gamit ang kanyang lihim na pamamaraan. Sa ibang lugar, isang lalaking nakasuot ng pula ang inatas ang ipaalala kay Zai na nawala sa kanya ang lahat ng dati niyang nalalaman tungkol sa pakikipaglaban ng may karangalan. Ngayon ay walang iba kundi karahasan ang mga kinikilos ni Zai at nagtataka ang lalaki kung ilan sa mga dating kakampi ni Zai ang nahulog sa kanyang kamay. Tina-target ngayon ni Zai ang mga ipinatapon mula sa tiwaling grupo. Ngunit itinuro ng lalaking nakapula ang kanilang kabiguan na talunin si Lugon. Pinatunayan ni Lugon na ang mga naniniwala pa rin sa mga lumang paraan ay hindi tatapusin ng isang tulad ni Zai. Kumpiyansa ang lalaking nakapula na kapag nabalitaan ito ng ibang mga destiyero, babangon sila laban sa organisasyon tulad ng ginawa niya. Minsang sinanay ng lalaking ito si Zai sa espada, ngunit ngayon ay dapat niyang itigil ang minsang tinulungan niyang likhain tulad ng ibang apprentice. Sa isang mapangwasak na welga, sinabi niya kay Zai na ang pagtatanggol laban sa isang talim ng hangin ay imposible. Ito ang kanyang lihim na pamamaraan, ang Flying Swallow. Nakaligtas si Zai, ngunit kumbinsido ang lalaki na hindi ito magtatagal. Habang naghahanda siya sa muling pag-atake, napansin niyang wala na ang espada ni Zai. Pagtingin niya sa ibaba, nalaman niya na kahit papaano ay nagawa siyang hiwain ni Zai, at natalo ang lalaki. Sa istasyon ng pulisya, ipinaalam kay Mike na ang pag-atake sa restoran ay ang mafia lamang. Galit na galit siya sa kung gaano pa kawalang isip ang maaaring gawin ng mga pagtatakip. Pagkatapos ay tinawag siya ng kanyang amo, na nagpapaalala kay Mike na malapit na siyang magretiro at pinayuhan siyang huwag sirain ito sa pamamagitan ng pakikisangkot sa mga bagay na hindi niya negosyo. Samantala, si Lugon ay nasa isang hideout at nagsimula ng sunog. Dumating si Mike upang makipagkita sa kanya gaya ng binalak,
ngunit binanggit niya na ang may-ari ng restaurant ay na-set up, kahit na plano nilang harapin iyon sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, andito sila para mag-enjoy sa ilang pato. Sa loob, nire-review nila ang alam nila. Ang mga blades na ginamit sa pag-atake ay ginawa mula sa isang espesyal na halwang metal, at ang patent para dito ay hawak ng OZA. Mayroong malinaw na ugnayan sa pagitan ng OZA at ng Ninja, ngunit kailangang mag-imbestiga pa ni Mike. Ang OZA ay isang mapanganib na kumpanya, lalo na't mayroon silang FBI sa kanilang panig. Walang pakialam si Logan kung gaano sila kadelikado. Hindi nila binuhay ang kanyang pamilya, at ipinangako niyang hahabulin ang bawat isa sa kanila at pagbabayaran sila. Binabalaan siya ni Mike na kung magpapatuloy siya, kailangan niyang arestuhin siya. Ngunit nagpa siya si Mike na maraming iba pang manloloko na kailangan munang pinusesan. May kakilala si Mike na may kaunting insight tungkol sa OZA, kaya pumunta sila para makatagpo si Ima. Nagbiro si Mike tungkol sa kanyang lumang beat-up na kotse, ngunit mabilis siyang nagrebat, sinabing ang kanyang sasakyan ay mas masahol pa sa pagbabalik ng Ninja. Si Logan, bilang isang dating car racer, ay alam ang lahat tungkol sa kanyang sasakyan, ngunit natigilan siya nang ihayag nitong alam niyang isa siyang ninja. Ang pananaliksik ni Ima ay nagpapakita na ang OZA ay isang pandaigdigang kumpanya na kasangkot sa pagbuo ng mga sandata ng militar, ngunit bahagi lamang iyon ng kwento. Ang OZA ay mayroon ding koneksyon sa entertainment, malinis na enerhiya, at halos lahat ng uri ng teknolohiya doon. Pakiramdam nila ay pinapalitan nila ang kanilang mga produkto na patuloy na pinapalitan ang lahat ng uri ng software at hardware araw-araw. Ang bawat bansa ay umaasa sa kanilang teknolohiya sa ilang paraan, ngunit ang kanilang mabilis na pagtaas ay nagdulot ng madilim na alingawngaw. Ang ilang mga tao na isang problema para sa kumpanya, tulad ng mga pinuno ng mga nakikipagkompetensyang negosyo at mga mamamahayag na nag-iimbestiga sa kanila, ay misteryosong nasawi. Ang mga pagkasawi na ito ay tila masyadong maginhawa para sa OZA, na humantong sa kanyang paghinala na ang kumpanya ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang eksena ay lumipat sa isang siyentipiko na nagpapakita ng isang malakas na reactor sa boss ng OZA, si Joseph. Ang reactor ay gumaganap ng mas mahusay kaysa sa dati, na ngayon ay bumubuo ng 2 milyong kilowatts ng kuryente bawat segundo. Tuwang-tuwa ang boss at sinabing babaguhin ng teknolohiyang ito ang mundo. Ipinahayag ni Joseph na dapat ang OZA ang maging nangungunang kumpanya sa kanilang mga inobasyon na nagpapahusay sa buhay ng lahat at nagtatakda ng bagong pandaigdigang pamantayan. Nang maglaon, nakipagkita si Joseph kay Yamaji, na nagpakita sa kanya ng larawan mula sa isang pag-atake sa restaurant. Inamin ng amo na kasangkot ang kanyang mga tauhan, ipinaliwanag na ito ay pagsubok para sa isang bagong sandata, at pinili niya ang isang ninja bilang target dahil sa kanyang mga pambihirang kakayahan. Nag-aalala tungkol sa galit ni Yamaji, mabilis niyang nilinaw na ang target ay isang dating ninja, hindi isa mula sa organisasyon ni Yamaji. Sinusubukan niyang paalalahanan si Yamaji na mag-partner sila, ngunit mahigpit na binalaan siya ni Yamaji na huwag na muling galawin ang kanyang mga tauhan. Samantala, ipinakilala ni Ima ang grupo sa puso ng OZA. Ang OZA City ay isang pagsubok na lungsod na ganap na kontrolado ng organisasyon. Biglang, iniligtas ni Logan si Mike mula sa isang talim na nakatutok sa kanyang ulo habang sila ay inaatake. Sinubukan ni Ima na ilabas ang lahat sa sasakyan, ngunit sinubukan ng isang espada na tumagos sa windshield. Pinaputukan ni Mike ang umaatake sa bubong habang ginagamit ni Logan ang kanyang mga kakayahan para malaman kung saan nanggagaling ang banta. Tinusok niya ang sarili niyang espada sa bubong, ngunit sa halip ay tinamaan sila nito. Nang malaman ni Logan na walang malay sina Mike at Ima, nakita niya ang umaatake sa labas. Ang dalubhasang ninja na ito ay nagsimulang maghagis ng isang barrage ng mga blades kay Logan, na pinipilit siyang lumabas at lumaban. Sa panahon ng labanan, itinulak ng attacker si Logan pabalik at ipinakita ang maraming mekanikal na armas, bawat isa ay may mga kamera na nagtatarget kay Logan bilang kaaway. Mabilis na nasumpungan ni Logan ang kanyang sarili sa problema, na nasaktan habang inaatake siya ng kaaway. Gayunpaman, ginawa ni Logan ang sitwasyon sa kanyang kalamangan, pinaghihiwa ang ilan sa mga misail ng umaatake. Pero mas marami pang sandata ang nakatago sa mukha ng kalaban. Si Logan, na kumikilos ng may hindi kapani-paniwalang bilis, ay umiwas sa mga misail sa himpapawid at ganap na natalo ang umaatake.
Alam na may ibang nanonood, sinenyasan sila ni Lugan na sila na ang susunod. Di nagtagal, dumating ang isang ambulansya upang tulungan sina Mike at Ima, at si Lugan ay nakatanggap ng tawag sa telepono. Nag-aalangan siyang sumagot, ngunit nang sumagot siya, ang boses sa kabilang linya ay nagsasabing natutuwa siyang makakapag-usap na sila sa wakas. Tinawag ng boses si Lugan sa kanyang tunay na pangalan, naiwan siyang nabasa ang pantalon, lalo na't hindi ibinunyag ng tao ang kanyang pagkakakilanlan ngunit kahit papaano ay alam niya ang mga plano ni Lugan na magtungo sa Oza City. Natural, hindi sila pinagkakatiwalaan ni Lugan, ngunit nagulat siya kapag binibigkas niya ang isang lumang tula ng ninja. Ang estranghero ay nag-aangkin na siya ay isang ipinatapon na ninja at sinabi kung si Lugan ay seryoso sa pagkumpleto ng kanyang misyon, dapat niyang makatagpo siya sa isang partikular na lugar. Samantala, sa isang ospital, tinitingnan ni Mike ang isang guhit na ginawa ng kanyang anak na babae. Ibinunyag ng mga flashback ang isang araw nang sinagot ni Mike ang tawag ng kanyang asawa sa trabaho, na nakarinig lamang ng mapangwasak na balita. Ang kanilang anak na babae ay nasawi sa isang aksidente sa sasakyan at ang kanyang asawa ay nabalisa. Pakiramdam niya ay inabando na sila ni Mike dahil sa kanyang mahirap na trabaho bilang isang ahente ng FBI, nagpasya siyang hindi na siya maaaring manatiling kasal sa kanya at tapusin ang sarili. Ngayon, napapatingin na lang si Mike sa drawing ng dati niyang masayang pamilya, pero pinutol ni Lugan ang moment niya. Ibinahagi ni Lugan ang mga detalye tungkol sa taong nag-aalok ng tulong, ngunit nagdududa si Mike. Si Lugan ay may sariling pagdududa, gayunpaman, alam ng estranghero ang nursery rhyme na itinuro lamang sa loob ng dating grupo. Kinukumpirma ni Ima na tama ang lalaki tungkol sa matinding sistema ng seguridad ng Oza City. Ang kanyang pananaliksik ay nagpapakita na ang paglampas dito ay halos imposible, tulad ng pagiging invisible or ang ilan ay maaari lamang gumana. Natuklasan din niya ang isang grupo sa dark web na sumusubaybay sa Oza Corporation, sa paniniwalang ang kumpanya ay gumagawa ng mga armas ng malawakang pagkawasak bilang bahagi ng isang plano upang sakupin ang mundo. Ang admin ng site ay iniulat na isang dating Oza researcher. Kaya iminungkahi ni Ima na pumunta sila at tanungin ang taong ito. Nang magsimulang umalis si Lugan, tinanong ni Mike kung alam ng asawa ni Lugan ang kanyang tunay na pagkatao. Ipinahayag ni Lugan na ginawa niya ito dahil isa rin siyang ninja. Gayunpaman, upang magkasama, kailangan nilang basagin ang isang mahigpit na code ng ninja na nangangailangan ng emosyonal na detachment, kahit na mula sa mga kaalyado. Samantala, ang executive na si Joseph ay humanga nang malaman na nakaligtas si Lugan sa huling pag-atake. Ang isang katakot-takot na piraso ng assassin ninja na nagngangalang Lil ay nagtataka kung plano ni Joseph na sumali sa laban, ngunit mas interesado si Joseph sa pangangalap ng data. Gumagawa si Lil ng ilang mga masasamang salita, na nag-udyok sa bodyguard ni Joseph, Deli, na mag-alok na patahimikin siya. Ini-redirect ni Joseph ang pag-uusap, binanggit na si Lugan ay papunta sa lungsod, ngunit mabilis niyang naalala ang tungkol sa walang kapantay na sistema ng seguridad. Si Joseph ay bumaling kay Big D para sa kanyang mga iniisip, ngunit si Big D ay masyadong nakatutok sa kanyang sarili, nahuhumaling sa kanyang may burst fade na gupit at nagbabantang tatapusin ang sinumang manggugulo dito. Nagpatuloy si Lil sa pagsasabi ng masama, ngunit sa pagkakataong ito, yumay na si Yamaji habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para tumahimik siya. Pagkatapos ay ipinaalala ni Joseph kay Yamaji na sumali siya sa kanilang grupo para lamang isulong ang kanyang pananaliksik. Sa sandaling ito, ang pagkolekta lang ng data para sa kanyang prototype ang iniisip ni Joseph at umaasa na hindi masyadong mabilis na masasawi si Lugan. Samantala, sabik na naghihintay si Zai ng pahintulot mula kay Yamaji na tapusin si Lugan. Gayunpaman, tumanggi ang master, sinabing magpapadala na lang siya ng ibang tatapos kay Lugan. Isang flashback ang nagpapakita ng trio ng mga ninja sa isang misyon. Habang isinasagawa nila ang kanilang gawain, binibigkas nila ang kanilang code, hindi kailanman magbubunyag ng mga sikreto ng ninja, manatiling emosyonal na hiwalay, at palaging inuuna ang misyon kaysa sa kanilang sariling buhay. Kinokolekta ng mga ninja ang impormasyong kailangan nila, matagumpay na nakumpleto ang kanilang misyon. Pagkatapos, isang seremonya ang nagaganap para parangalan ang tatlong bihasang shinobi. Ito ay isang tradisyon, at bawat isa sa kanila ay binigyan ng isang pangalan, Zai, Lugan, at Maria.
Ngunit hindi lang iyon. Lalong nadagdagan ang kanilang pagkabigla nang sabihin sa kanila na isang lihim na sining ang ipagkakatiwala sa bawat isa sa kanila, na dapat nilang ay pangako na itatago magpakailanman at sumang-ayon silang lahat. Ang pinuno ay tiwala na ang tatlong ito ay gagabay sa kanilang nayon sa hinaharap, at ito ay nagsiwalat na si Yamaji ay naroroon din. Nang maglaon ng gabing iyon, binanggit ni Lugan kung paano makatutulong ang pagkakaroon ng mga pangalan para maalala nila ang isa't isa. Nagpasya silang magdiwang na may kasamang inumin, ngunit pabirong binalaan ni Lugan si Zai na huwag aksidenteng ibunyag ang kanyang sikretong sining. Tiniyak ni Zai sa kanya na hinding-hindi mangyayari iyon at sinabing ito ay maaaring maging isang sorpresa kung sakaling magkaharap sila. Kahit na si Zai ay nakikita bilang isang malupit, ipinahayag niya na ang bond sa pagitan ng mga kaibigan ay mas malakas kaysa sa dugo. Ang trio pagkatapos ay gumawa ng isang sumpaan upang ipagsapalaran ang kanilang buhay ng magkasama para sa anumang naghihintay sa hinaharap. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isa pang misyon. Sa una ay maayos ang lahat, ngunit nag-alinlangan si Maria nang makita niya ang isang bata, at ang sandaling ito ng paghinto ay humantong sa kanyang pagkatama. Si Maria ay malubhang nasugatan, at hinimok niya si Lugan na iwan siya. Ngunit si Lugan, na determinadong protektahan siya, ay tumalon sa labas ng bintana kasama niya. Binuhay niya ito at dinala sa isang kalapit na kuweba. Sa kabila ng pakiusap ni Maria na iligtas niya ang kanyang sarili, tumanggi muli si Lugan. Desperado, sinubukan ni Maria na wakasan ang kanyang buhay, ngunit pinigilan siya ni Lugan sa tamang oras. Gumagawa siya ng isang huling pagtatangka, na nagpapaalala sa kanya ng kanilang code na nangangailangan sa kanila na palayain kahit ang kanilang pinakamalapit na mga kaalyado. Ngunit mas lumalakas ang determinasyon ni Lugan habang ipinapahayag niya na sinira niya ang code sa sandaling nakilala niya ito, at nagka-developan na. Bumigay din si Maria, at pareho silang nagkaroon ng sesyon. Hindi nagtagal, nahanap sila ni Zai, parehong nasa kakilakilabot na kalagayan. Fast forward sa kasalukuyan, malinaw na nagbago ang mga bagay at hindi na pareho ang hitsura ni Zai. Samantala, si Mike ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang amo, na nagsasabi sa kanya na kaya niyang gawin ang anumang gusto niya dahil wala siya sa kaso, pero iba ang sitwasyon ni Ima. Sa ibang lugar, naghihintay si Lugan na makipagkita sa misteryosong tumatawag, ngunit tumatawag ang lalaki sa halip na magpakita ng personal. Ipinaliwanag niya na ang Oza City ay may sariling advanced na teknolohiya sa lahat ng dako, kabilang ang mga sensor sa buong perimeter. Tinitingnan ng mga sensor na ito kung pinapayagan ang mga tao na pumasok sa lungsod, at kung hindi, makakatanggap sila ng babala. Kung babaliwalay nila ang babala, aalisin sila ng system. Higit pa rito, ang airspace ng lungsod ay protektado ng isang hadlang, na hinahayaan lamang na dumaan ang hangin. Ang pagpasok mula sa itaas ay imposible, kaya kailangan ni Lugan na pumunta sa ilalim ng lupa. Mayroong pasilidad na kumokontrol sa mga sensor, at ibinibigay ng lalaki kay Lugan ang lahat ng mga detalyeng kailangan niya. Ang lugar ay puno ng mga security camera, laser traps, at patrol ng mga mersenaryo. Magiging mahirap, ngunit dapat iwasan ni Lugan ang anumang mga away para gumana ang plano. Kung malalampasan ni Lugan ang lahat ng mga hadlang, maaabot niya ang hadlang ng lungsod. Puputulan ng lalaki ang kuryente pero 5 segundo lang ito tatagal, kapag tumagal dito tutunog ang mga alarm. Pinaalalahanan niya si Lugan na isa lang ang makukuha niya, isang pagkakataon at babalik sa realidad. Tumungo tayo sa Oza City, hindi pinaganya ng misteryosong tao ang lahat ng security camera, na nagbibigay kay Lugan ng 8 minutong window para makalusot. Si Lugan ay tumungo sa ilalim ng lupa, sumusunod sa tumpak na mga tagubilin kung kailan lilipat upang maiwasan ang mga mersenaryo. Dalubhasa niyang sinusunod ang patnubay, gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan sa atleta upang manatiling nakatago. Sinabi pa ng lalaki kay Lugan ang tiyempo ng mga pagbabago sa laser, na itinutulak ang pisikal na limitasyon ni Lugan. Nang malapit ng alisin ni Lugan ang mga laser, isang maliit na patak ng pawis ang tumama sa isa sa mga ito, na nag-trigger ng alarma. Nang walang paraan upang umatras, si Lugan ay napilitang tumapos ng ilang mga mersenaryo at ipagpatuloy ang misyon. Naabot ni Lugan ang harang at pinasara ito ng lalaki. Kaya lang, nagulat si Lugan nang bigla siyang napaatras na nasa harapan niya ngayon si Zai.
Sinabi ni Lugan kay Zai na si Maria ay nasawi na at hinihiling na malaman kung ang utos na sumunod sa kanila ay nagmula kay Yamaji. Hindi siya sinagot ni Zai, sinabi lamang na ang mga sumusubok na tumakas sa kasawian ay mabubuhay pa rin sa anino nito. Samantala, sinabihan si Yamaji tungkol sa pagkakalusot. Si Ahsoka, na tinitingnan pa rin kung bakit bumaba ang harang, ay naghinala na si Lugan ay may tulong sa loob. Si Lil, na nagpapakita ng kanyang baluktot na panig, ay nagmumungkahi na hayaan nila si Lugan na pumasok sa lungsod. Naniniwala siyang madudurog ng kanilang buong puwersa ang lihim na sining ni Lugan ng madali. Nag-aalala si Ahsoka na ang kaguluhan ay magpapakita ng hindi maganda sa Oza, ngunit ang blonde na si Joseph ay talagang gusto ang ideya. Nagpasya silang pangunahan si Lugan ng mas malalim sa lungsod kasama si Joseph na sabik na mang-alap ng ilang data. Ipinaalam sa kanya ng pakikipag-ugnayan ni Lugan sa loob ng lungsod na pinili nilang papasukin siya, ngunit malinaw na ito ay isang bitag. Ang mga elite na ninja ay ipinapadala upang ibagsak siya, at ang tagaloob ay tiyak na hindi mabubuhay si Lugan kung susubukan niyang labanan ang mga ito. Pinayuhan niya si Lugan na huwag pumunta, ngunit nakapagdesisyon na si Lugan. Sinabihan siya ng lalaki na umalis ng 7 dahil ang lungsod ay mag-host ng parada upang makagambala sa isang labanan na malapit nang mangyari. Bumalik sa arcade, sinusubukan ni Mike na makakuha ng ilang mga sagot, ngunit mas nag-aalala si Jason kung paano siya natunton. Hindi siya pinapansin ni Mike at natuklasan ng isang lihim na landas patungo sa lungsod. Habang nagsisimula ang parada, nakita natin si Lugan sa surveillance room. Lumipat siya sa isang lagusan habang pinagmamasdan siya ni Joseph at ng iba pa. Sa sandaling pumasok si Lugan, agad siyang nakaharap ng isang grupo ng mga malalakas na ninja. Samantala, dinala ni Jason si Mike sa isang nakatagong silid at isiniwalat ang kanyang plano na ibagsak ang buong kumpanya. Nagsisimulang mag-isip si Mike kung si Jason ay may ilang uri ng isyu sa personalidad, ngunit iginiit ni Jason na naiinggit lang sa kanya ang mga tao. Kinokolekta niya ang lahat ng kanilang mga lihim upang ilantad ang mga ito, kahit na walang naniniwala sa kanya. Inamin ni Mike na nagtitiwala siya kay Jason at gusto niyang ibagsak ang kumpanya. Maaaring ihak ni Jason ang kanilang sistema, ngunit nagpipigil siya, natatakot sa maaaring mangyari kapag natuklasan nila siya. Sa lungsod, ganap na nasa assassin mode si Lugan, tinatanggal ang ilang mga ninja habang ang mga paputok ay tumutulong na pagtakpan ang laban. Samantala, mahinahong naghihintay si Zai. Bumalik kay Mike, nahak ni Jason ang sistema ng Oza, ngunit wala pa siyang nakitang kakaiba. Pagkatapos ng ilang pagre-research, natuklasan nila ang isang listahan ng mga numero ng Social Security na may mga nakalakip na presyo. Nagpapakita na kabilang sa isang corporate spy group ang pangalan ng file na nakatali. Tila bumibili ang Oza ng mga pekeng pagkakakilanlan upang maglagay ng mga undercover na ahente, na nagpapatunay ng kanilang katiwalian, kahit na wala pa ring link sa mga ninja at magaling ang Oza sa mga ganitong bagay. Biglang nabigla si Mike nang makita ang pangalan ni Ima sa listahan, na ikinagulat niya. Tumunog ang alarma nang makapasok si Jason sa system at napansin nilang may kasama sila sa labas. Habang nagtatakip, napasok ang arcade, ngunit matalinong ginulo ni Mike ang mga nanghihimasok, na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Pinaghihinalaan ni Mike na ang FBI ay maaaring nagtip ng isang tao. Bumalik sa lungsod, ipinagpatuloy ni Lugan ang kanyang pag-atake, pumasok sa isang gusali at pinabagsak ang higit pang mga kalaban. Sinubukan ni Mike na tawagan si Ima, ngunit ang kakaiba ay hindi siya tumugon. Ang sitwasyon ay nagiging matindi habang hinahabol sila ng mga mersenaryo, at ang lumang kotse ni Mike ay halos hindi gumagalaw ng mabilis. Sinubukan ni Mike na magpaputok pabalik sa kanila kahit na siya ay napapaligiran, ngunit hindi ito nakakatulong ng malaki. Si Jason, na medyo baliw, ay nakaisip ng isang plano at nagawa niyang mabangga ng boss ang isa sa mga humahabol sa kanila. Pagkatapos ay pinaandar ni Mike si Jason sa preno at ipinakita ang kanyang matalim na pakay sa pamamagitan ng pagtapos ng dalawa sa mga mersenaryo. Biglang nasira ang sasakyan, kaya nagtago si Jason habang pinaputukan ni Mike ang huling mersenaryo. Samantala, dumaan si Lugan sa gusali, at ang ilan sa mga huling gwardya ay natatakot sa kanya. Sa itaas na palapag, si Lugan ay nakaharap kay Lil at ang iba pang mga assassin ay humanga na nakarating siya hanggang dito.
Nagmamasid si Joseph mula sa malayo, sabik na makita kung paano nangyayari ang mga bagay. Napansin ni Logan ang isang helicopter at nagalit siya nang malaman niyang pinagmamasdan siya ni Yamaji. Sa sobrang galit, sumigaw si Logan at sumugod sa helicopter, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga asasin. Napag-alaman ni Logan na ang kanyang mga pag-atake ay walang silbi laban sa kanila, at siya ay nahuhulog sa paligid. Ginagamit ni Logan ang kanyang jutsu, ngunit walang pakialam si Lil sa mga lumang ninja moves. Gayunpaman, nahuli siya ni Logan nang walang bantay na may ilang mga bomba ng usok, na inihayag ang kanyang tunay na target, si Yamaji. Sa isang malakas na sigaw, si Logan ay sumugod sa helicopter, sumisigaw sa pangalan ni Yamaji, ngunit ang kanyang pakikipagbuno ay naputol, na nagpabagsak sa kanya. Ang pagkahulog ay nabasag ang kanyang maskara, iniwan siyang nasaktan. Habang papalapit ang mga asasin, naalala ni Logan ang babala ng doktor na huwag nang muling gamitin ang kanyang lihim na sining, dahil ito ang magiging katapusan niya. Pinaglaruan siya ng mga asasin, inihagis siya habang kinukutsa siya ni Lil sa himpapawid. Sa kabila ng mga posibilidad, ang hindi kapani-paniwalang bilis ni Logan ay nagbibigay daan sa kanya na makaiwas sa ilang mga pag-atake, kabilang ang isang bowl ang apoy habang nagsisimula siyang mag-enchant ng nakakatakot na spell. Gayunpaman, bago siya makatapos, ang pink na assassin ay nakatama ng matinding suntok. Pumasok si Lil, inaangkin si Logan para sa kanyang sarili, at nagpakawala ng sunod-sunod na atake. Nagpatuloy ang pagpapahirap kay Logan na umiiyak sa sakit habang si Lil ay napapagod na sa laban. Biglang itinigil ni Lil ang pag-atake nang may magpakita na bagong tao. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos at si Zai ay dumating na nagtatanong kay Logan kung sa wakas ay naiintindihan na niya. Binalaan siya ni Zai na ang landas na tinatahak ni Logan ay patungo lamang sa impyerno at walang paraan sa paglabas. Inatake niya si Zai nang hindi iniisip na itinapon lang siya sa lupa. Si Logan ay paulit-ulit na inuulit ang pangalan ni Yamaji habang si Zai ay naghahanda upang wakasan ang kanyang buhay. Inanunsyo ni Zai na matatapos na ang lahat at tinanggap ni Logan ang kanyang kapalaran. Habang ibinabaon ni Zai ang kanyang talam, lahat ay nakatingin sa gulat. Sa gulat ni Zai, ang kanyang pag-atake ay napigilan ng pink na assassin. Dini-disable ng assassin ang iba gamit ang mga device at tumakas palabas ng gusali kasama si Logan. Isang bomba ang pumutok at ang napakalaking pagsabog ang nagpatigil kay Zai sa paghabol sa kanila. Pinanood ni Yamaji ang nabigong pag-atake at binuksan ni Logan ang kanyang mga mata nang mapagtantong buhay pa siya. Samantala, si Mike ay nasa magaspang na kondisyon at kailangang dalhin siya ni Jason sa hospital. Bumalik kay Logan, nahuhulog pa rin siya mula sa gusali. Ang kanyang kamay ay umaabot sa langit na parang may inaabot, ngunit hindi nagtagal ay nahimatay siya. Bumaba ang tingin ng mga asasin mula sa gusali at nakitang nawala na siya. Samantala, nagising si Logan at natuklasan na ang kanyang tagapagligtas ay si Ima. Gayunpaman, si Ima ay isa lamang sa kanyang maraming katauhan at maging ang kanyang hitsura ay hindi totoo. Matapos mabuhay muli si Logan sa ospital, inutusan siya ni Yamaji na siyasatin ang misteryo sa likod ng kanyang muling pagkabuhay. Naniniwala sila na maaaring paulit-ulit na buhayin ni Logan ang kanyang sarili. Kaya, nais nilang malaman kung paano ito gagawin. Nagpanggap siya bilang si Ima, isang ahente ng FBI, ngunit bahagi lamang iyon ng kanyang tungkulin bilang isang ninja na nagtatrabaho para sa organisasyon at may iba pa siyang identity. Nagulat si Logan nang bigla niyang pinalitan ang kanyang boses na parang misteryosong lalaki na tumulong sa kanya na pumasok sa lungsod. Ang dahilan niya sa pagtulong kay Logan ay para tulungan siyang mag-higanti. Mahirap paniwalaan dahil habang pinapanood niya si Logan bilang si Ima sa ilalim ng utos ng organisasyon, palihim niyang pinagtaksilan ang mga ito sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya. Inamin niya na mayroon siyang sariling mga plano at kailangan ni Logan na manatiling buhay upang maisakatuparan ang mga ito. Samantala, nalaman ni Yamaji ang tungkol sa isang suit na ninakaw ni Ima. Isa pa itong prototype at matagal na niyang pinaplano ang pagtataksil na ito. Ang mga suit na ito ay tinatawag na Guko Gear. Ang mga combat suit ay nasa tuktok ng linya, na idinisenyo upang gumana ng walang putol sa anumang ninja technique. Ibinunyag ni Ima, na bahagi ng pangkat na bumuo sa kanila, na ang ninakaw niya ang pinaka-advance. Kailangan lang niyang tapusin ito at parang bagong katawan ito para kay Logan. Samantala,
Nagising si Mike at pinagalitan siya ni Jason na nangangailangan ng proteksyon. Nagulat si Mike nang malaman niyang 10 araw siyang walang malay, ngunit tiniyak ni Jason na ligtas sila. Dinala niya sila sa isang liblib na bahay na pag-aari ng isang mayamang tao kung saan walang dumadaan. Sinisikap ni Mike na manatiling positibo, na binabanggit na ang pag-atake ay nangangahulugan na malapit na nilang matuklasan ang ilang mga lihim. Bumalik kasama si Logan, sinubukan ni Ima ang suit, ngunit nabigo ito. Kailangan nila ng power reactor, na nagsisilbing puso ng suit, ngunit ang mga bahaging tulad nito ay nasa punong tanggapan lamang. Ang pagpunta roon ay magiging walang pag-iisip, na nag-iiwan kay Ima ng isang pagpipilian lamang na kanyang kinatatakutan. Si Logan ay pinagmumultuhan pa rin ng mga alaala ng isang kalunos-lunos na araw, at nagbabalik tanaw tayo noong kasama niya si Maria. Binbendahan niya siya at ibinahagi ang kanyang pilosopiyang ninja. Naniniwala siya na ang pagkontrol sa mga emosyon sa pinakamatindi nito ay ginagawang hindi mapigilan ang isang tao. Naaalala ito ni Logan at ginagamit ito para huminahon, ngunit malapit na ang organisasyon sa kanilang lokasyon. Isang lugar na lang ang natitira upang suriin, kaya nagboluntaryo si Big D, na may kumpiyansa tungkol dito. Samantala, sa hideout, natapos na ni Ima ang paggawa sa reactor at armor plating na kaunti na lang ang natitira. Nang maglaon, ibinunyag niya na kompleto na ang suit at tatawagan itong Kamway. Ngayon, ang pamagat ng palabas ay nabanggit na. Agad na tumutugon ang suit sa mga iniisip ng gumagamit, na ginagawang hindi katulad ng anumang nakita ang oras ng reaksyon nito. Kung mas malakas ang pag-imagine ng user sa kanilang mga aksyon, mas mabilis at mas malakas ang pagganap ng suit sa kanila. Gayunpaman, ang paglubog ng isip ng gumagamit sa suit ay mahirap. Si Logan ay patutulugan ng mahimbing, hindi madyay gising kahit natusokan sa puso. Tiniyak sa kanya ni Ima na sa susunod na masawi siya ay ang huli at nagbubunyag ng isa pang lihim na naroon siya noong gabing inatake ang kanyang pamilya. At ginamit niya ang kanyang sikretong pamamaraan para iligtas siya. Siya ang nagtusok ng mga karayom sa kanyang leeg, pinalamig ang lahat ng kanyang mga selula sa pamamagitan ng isang espesyal na landas. Ngunit sa sandaling magsara ang mga landas na iyon, hindi na sila magagamit muli. Si Logan, na galit na ngayon, ay hinihiling na malaman kung bakit siya iniligtas niya sa halip na ang kanyang pamilya. Masyado na siyang nagiging agresibo, kaya pinapakalma siya ni Ima gamit ang isang device. Sa sandaling iyon, tumutunog ang mga alarma habang papalapit ang organisasyon. Nagsimulang pumasok si Big D, at nagsimulang magpanik si Ima, ngunit nakahanap lang si Big D ng bomba sa silid. Si Ima ay nag-set up ng isang decoy upang hilahin, ngunit ang mga bagay ay lumala kapag si Lil ay nagpakita. Nagulat si Ima, at ipinaliwanag ni Lil na dahil hindi nila ito mahanap, kailangan nilang magpatuloy sa paglipat. Matapang na kumilos si Ima upang maibaba si Lil sa truck, at lumabas na nakasuot ng kanyang suit. Si Lil, na noon pa man ay nangangarap na makipaglaban sa isa pang suit, ay naghahanda para sa labanan. Samantala, napagtanto ni Mike na kailangan nilang subaybayan ang lahat sa listahan na kanilang natagpuan. Ngunit kailangan ni Jason ng computer para gawin ito. Naalala ni Mike na malalaman ni Ima kung saan makakahanap ng isa, kung isa sa alang-alang ang kanyang sasakyan ay halos isang computer sa mga gulong. Samantala, nagsimula na ang matinding labanan ni Ima kay Lil. Ginagamit niya ang kanyang mga robotic arm para kontrolin ang ilang autonomous trucks. Gayunpaman, mabilis silang pinigilan ni Lil at ipinahayag na alam niya na hindi ipinaalam ni Lil sa sino man ang kanyang pagdating. Sa sandaling iyon, nakikita ni Lil ang maramihang Ima, ngunit napagtanto niyang pinakialaman niya ang kanyang optika. Si Ima ay namamahala sa pag-atake sa kanya ng ilang beses, ngunit si Lil ay malinaw na may isang plano sa isip. Mukhang handa na ang isang bagay, at nagpakawala si Lil ng napakalaking pag-atake na nagtatapos sa lahat ng mga clone ni Ima. Si Ima ay nagmamadaling pumunta sa makina na tila ni-recharge ang mga clone, ngunit hinaranggan siya ni Lil. Ni-recharge niya ang kanyang sarili, at nawasak ang makinang pinupuntirya ni Ima. Kinukutsa siya ni Lil sa paniniwalang maaari siyang manalo at sinimulan siyang hampasin ng mga suntok. Samantala, si Ima ay nag-iwan ng isang recording sa kamalayan ni Logan, na nagsimulang tumugtog habang siya ay pinapahirapan. Ipinaliwanag ng recording na maaaring masawi na siya at inihayag na minsang iniligtas ni Maria ang kanyang buhay. Mula noon, si Ima at Maria ay lihim na nag-uusap.
Noong gabi ng pag-atake, nagmamadaling pumunta si Ima sa kanilang bahay para iligtas sila, ngunit huli na siyang dumating. Si Lugan lang ang nagawa niyang iligtas, kaya humingi siya ng tawad sa nangyari. Laging gusto ni Maria na mabuhay si Lugan, kaya sinusubukan ni Ima na tuparin ang hiling ni Maria. Ginawa ni Ima ang lahat ng kanyang makakaya, at ngayon ay nagpaalam na siya kay Lugan. Biglang, ang matinding apoy sa loob ni Lugan ay nagtulak sa kanyang katawan gamit ang Kamui suit upang matapos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa buong lungsod. Naalala ni Lugan ang payo ni Maria tungkol sa pagkontrol sa kanyang emosyon, at lahat ay naghihintay, sabik na makita kung ano ang susunod na mangyayari. Sa sandaling iyon, biglang kumikinang sa dilim ang suit ni Lugan. Nakaupo lang si Lil habang naglalakad si Lugan papunta sa kanya, binubunot ang kanyang mga armas. Binili ni Lil ang kanyang sarili ng ilang oras sa pamamagitan ng pagtulak kay Lugan at nagsimula ang laban. Naalala ni Lugan ang payo ni Ima na kung mas malinaw niyang naiisip ang kanyang mga aksyon, mas mabilis at mas malakas ang pagtugon ng suit. Gamit ito, gumagalaw si Lugan sa bilis ng kidlat, iniiwasan ang pag-atake ni Lil. Si Lil, na nakikita na ngayon kung ano ang hitsura ng isang tunay na ninja, ay umamin na wala siyang pinagsisisihan at nakadama ng kapayapaan. Sa sandaling iyon, dumating si Ima, na buhay pa, at nasaksihan silang pinasabog ni Lil ang dalawa. Gayunpaman, si Lugan ay nananatiling ganap na hindi nasaktan. Malamig niyang sinabi na ang wakas ni Lil ay hindi magiging mabilis or hindi masakit, na hindi nagpapakita ng awa. Tinawag ni Lil si Lugan na isang malupit na ninja. At pagkatapos niyan, tinapos niya kaagad ang buhay ni Lil. Samantala, nakipag-usap si Yamaji kay Zai, na nangakong gagawin ang anumang misyon na itatalaga ni Yamaji. Si Yamaji, nasiyahan, ay nagpasya na huwag nang pigilan si Zai. Ibinigay niya kay Zai ang berdeng ilaw upang tapusin si Lugan, na nagdedeklara na si Lugan ay masasawi sa pamamagitan ng kanyang kamay. Samantala, pabalik sa truck, napansin ni Ima na sinusuri siya ni Lugan, kaya nilinaw niya na hindi siya mahilig sa mga lalaking may asawa at anak. Ngunit hindi iyon iniisip ni Lugan, curious siya sa past nila ni Maria. Ipinakikita ng mga flashback na si Maria ang unang tagapagturo ni Ima, isang taong lubos niyang hinangaan sa palaging pagkumpleto ng kanyang mga misyon nang walang kamali-mali. Isang araw, tinanong ni Maria si Ima kung bakit palagi siyang nakasuot ng maskara. Ipinaliwanag ni Ima na ang kanyang mukha ay napinsala ng husto sa isang aksidente, kaya't kahit ang kanyang mga magulang ay hindi makatiis na tumingin sa kanya at iniwan siya. Naiwan siyang mag-isa hanggang sa kunin siya ng organisasyon. Dahil sa inspirasyon nito, naging master siya ng disguise, kaya niyang baguhin ang sino mang gusto niya. Matapos marinig ito, tinanggal ni Maria ang kanyang maskara at sinabi kay Ima na maganda siya. Isang araw, ibinahagi ni Maria ang mga alaala ng paglaki kasama sina Zai at Lugan, dalawang lalaki na laging nakakatakot ngunit talagang mga immature na lalaki. Sa kabila ng kanilang matigas na imahe, ang mga ito ay mahalaga sa kanya, na naging dahilan upang hindi mapalagay si Ima. Pagkatapos ng lahat, ang mga ninja ay hindi dapat maatek, dahil ang mga emosyon ay maaaring humantong sa kanilang pagbagsak, at ipinagbabawal ng kanilang code ang gayong mga bond. Nang maglaon, inihayag ni Maria ang kanyang lihim na pamamaraan kay Ima. Magagawa niyang parang may nasawi sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa isang estado ng pagkabalisa. Nagulat si Ima nang ialok ni Maria na ituro sa kanya ang sining na ito, na nagpapaalala sa kanya na ang mga diskarteng ito ay hindi dapat ibahagi sa sinuman. Sa kabila nito, binalika ni Ima ang panahon nila ni Maria bilang ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Bagamat biglang natapos ang lahat, pumalit si Yamaji bilang pinuno at sa ilang kadahilanan ay pinayagan ang mga tagalabas na sumali sa grupo. Isang araw, tinanong ni Yamaji si Ima kung ano ang pinaniniwalaan niyang pagmamalaki ng isang ninja, at sumagot siya na tungkol ito sa pagprotekta sa kapayapaan ng Japan. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung ang Japan ay nawala at kung ang ninja ay mawawala kasama nito. Pagkaraan ng ilang oras, nasawi ang matandang pinuno at nagsimulang gumawa ng mas malalaking pagbabago si Yamaji sa organisasyon, na nagsimulang magalit sa maraming tao. Isang gabi, ipinagtapat ni Maria kay Ima na siya ay magsisilang ng isang sanggol. Nagulat si Ima, ngunit mas lalo na nang ipaliwanag ni Maria na ito ay dahil nahulog siya sa pag-ibig.
Napagtanto ni Maria na hindi na siya bagay sa organisasyon dahil sinira niya ang ninja code. Nang maglaon, namangha si Lugon sa balita, ngunit inamin na ang pagiging ninja lang ang alam niyang buhay. Napagtanto niya na kailangan niyang matutunan kung paano maging isang ama, kahit na hindi siya sigurado na magagawa niya. Tiniyak sa kanya ni Maria na magkakasama sila. Maya-maya, inihayag ni Yamaji na ang organisasyon ay aalis sa Japan at sasailalim sa pamamahala ni Joseph. Nagpagalit ito sa lahat, ngunit nagbabala si Yamaji na ang sinumang sasalungat sa kanya ay itatapon or mas masahol pa. Ang pagprotekta sa Japan ay kanilang pagmamalaki. Kaya, ilang matatapang na indibidwal ang tumindig laban sa plano ni Yamaji. Sinubukan pa siyang salakayin ng dalawa, ngunit may nakakatakot na kapangyarihan si Yamaji na hinahayaan siyang manghuli ng mga tao mula sa malayo. Mabilis niyang pinutol ang kanyang mga umaatake at pinutol pa ang isa sa kanilang mga ulo sa sobrang kapusukan. Di nagtagal, nabuo ang isang grupo na may layuning tapusin ang buhay ni Yamaji, ngunit binalaan sila ng isang matandang ninja na malamang na masasawi sila sa pagtatangka. Sa halip, nagpasya siyang umalis sila sa organisasyon at ipasa ang kanilang mga paniniwala sa iba. Maya-maya ay hinarap ni Ima si Maria. Ang naunang pinuno ay lihim na nagtalaga sa kanya ng isang misyon upang matukoy kung ang susunod na kandidato para sa pinuno ay karapat-dapat. Kung hindi, inutusan siyang alisin ang mga ito. Pinaalalahanan siya ni Maria na matagal nang sawi ang hepe, ngunit ipinaliwanag ni Ima na matagal nang ibinigay sa kanya ang misyon. Humingi siya ng paumanhin sa panlilinlang kay Maria, ngunit kailangan niyang tuparin ang huling kahilingan ng pinuno. Sa gulat ni Ima, ibinunyag ni Maria na alam na niya ang lahat. Pagkatapos ay nakiusap si Ima sa kanya na ibigay ang kanyang anak at bumalik sa organisasyon. Tumanggi si Maria at habang nag-aaway sila, natanto ni Ima na sa lahat ng oras na ito ay itinatago ni Maria ang kanyang tunay na lakas. Malungkot na inamin ni Ima na hindi na niya maalala kung ano ang hitsura ng kanyang mga magulang. Sa tuwing susubukan niya, mukha lang ni Maria ang nasa isip niya. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagharap ng dalawa at kalaunan ay si Ima ang nangunguna. Alam niya na likas na pinangangalagaan ni Maria ang kanyang sanggol sa huling segundo at kung hindi, si Maria ay nanalo. Nahihirapan si Ima na talunin si Maria dahil sa pag-ibig ng pagiging master. Inihayag ni Maria na palagi niyang nakikita na pamilya si Ima at naging emosyonal si Ima dahil ganoon din ang nararamdaman niya. Nagpasya si Ima na manatili sa organisasyon, na nagpaplanong subaybayan ang kanilang mga aktibidad mula sa loob. Siya ay patuloy na nakikipag-ugnayan kay Maria, kahit na sinasabi sa kanya kapag siya ay nakatalaga ng isang misyon upang makalusot sa FBI. Madalas na pinag-uusapan ni Maria ang mga hamon ng pagiging ina, ngunit hindi niya ito isusuko para sa anumang bagay. Para kay Ima, kinakatawan ni Maria ang perpektong halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang ninja, na nagbibigay inspirasyon kay Ima na gampanan ang kanyang misyon hanggang sa wakas. Habang mas malalim ang pagsisiyasat ni Ima mula sa loob, natuklasan niya ang pakana ni Yamaji. Gayunpaman, mabilis silang nauubusan ng oras upang pigilan siya dahil gumagalaw na ang kanyang plano. Lumipat ang eksena sa isa sa mga ad ni Joseph para sa kanyang mga Oza reactor. Ang kanyang bagong pinagmumula ng gasolina ay sinasabing nagbibigay ng walang limitasyong init, at ngayon ang lungsod ay nagsesave ng mga mamamayan nito ng 80% sa mga gastos sa enerhiya. Iniharap ito ni Joseph sa isang opisyal ng gobyerno dahil gusto niyang magtayo ng mas maraming power plants. Gayunpaman, ang opisyal ay nag-aalangan, na nangangatuwiran na ang mga tao ay tatutol sa mga panganib sa kapaligiran na dulot ng mga planta ng kuryente. Inihayag ni Ima na bahagi ng diskarte ni Yamaji ang gamitin ang puwersa ng OZA bilang kanilang mga enforcer. Plano ng OZA na kontrolin ang lahat ng infrastruktura ng enerhiya at kalaunan ay sakupin ang bawat bansa mula sa loob. Samantala, malapit sa lungsod ng OZA, ang mga mamamayan ay dapat dumaan sa isang security checkpoint upang makaalis, pero may plano si Ima. Nag-activate siya ng isang bagay na nagpapasara sa kuryente ng lungsod. Nagbibigay daan ito sa mga bayani na makatakas, at ang lungsod ay walang sapat na enerhiya para mapaganya ang kanilang mga drone. Para sa kanilang susunod na paglipat, ibinahagi ni Ima na magtutungo sila sa isang hindi pa tapos na planta ng kuryente upang ay supercharge ang suit ni Lugan. Isang test ay gaganapin sa susunod na araw, at ang mga tenyente ay naruroon.
Noong gabing iyon, inisip ni Lugan kung paano minsan sinabi ni Maria sa kanya na kontrolin ang kanyang emosyon. Naguguluhan pa rin siya sa gabing iyon, napagtanto na ang isang tunay na hiling ni Maria ay ang mabuhay siya. Iniisip ni Ima kung paano nakatali ang pagganap ng suit sa puso at lakas ng loob ni Lugan. Kung manghina man si Lugan, nangangako siyang siya ang magpoprotekta sa kanya. Hinarap ni Big D si Ima, tinawag siyang traidor at binalaan siya na walang makakatakas. Umalis si Ima, tumatakbo para sa kanyang buhay habang umaatake si Big D, ngunit dumating si Lugan sa tamang oras upang iligtas siya. Gayunpaman, ang malakas na kombinasyon ng mga sipa at mala centipede na nilalang ni Big D ay mabilis na nagpadaig kay Lugan. Napagtanto ni Ima na ang organisasyon ay dapat may plano laban sa kanila. Kaya, nagsisimula siyang mag-isip ng isang paraan upang maibalik ang sitwasyon. Nakatuon siya sa reactor, nagpa siya na kailangan niyang isara ang kanilang wireless resupply system. Gumagamit si Ima ng iba't ibang mga diskarte upang iwasan ang mga pag-atake at sa isang matapang na hakbang ay umakyat sa isa sa mga alupihan upang i-disable ito. Gayunpaman, ang pagsabog ay nagdulot ng labis na pinsala at ang silid ay nagsimulang gumuho, na nagpapadala kay Ima na bumagsak sa sahig. Ang mga bagay ay tila malungkot, ngunit si Lugan ay muling sumagip sa kanya. Sa kabila ng pagtakas, ang sistema ay hindi gumagana, na iniiwan ang supply ng enerhiya ng suit, at hindi sila makagalaw. Masiglang sinabi ni Big D na ang kailangan lang niyang gawin ay tumawag para sa backup, at matatapos na sina Lugan at Ima. Gayunpaman, si Big D ay isang tunay na alpha male at hindi kailanman gumagamit ng mga underhanded na pamamaraan kapag kaharap ang isang tunay na kalaban. Nangangako siya na hindi magkakaroon ng anumang pagkaantala sa susunod na pagkikita nila, pagkatapos ay umalis. Di nagtagal, nakatanggap si Ima ng abiso na nagsimula na ang kanyang computer car. Nagtataka sila kung ito ang organisasyon, ngunit pinaghihinalaan ni Ima na maaaring ibang tao ito. Tama siya dahil sina Mike at Jason ang nagmamaneho nito. Ginamit ni Mike ang kanyang FBI badge para ma-access ito, ngunit nagbabala si Jason na hindi sila matutulungan ng kanyang badge ng matagal. Sa kasamaang palad, hindi macrack ni Jason ang encryption sa kotse, inamin na isang henyo lamang ang makakagawa nito. Ito ay nag-aalala sa kanila dahil ito ay nagpapahiwatig na si Ima ay mas mahalaga sa organisasyon kaysa sa kanilang napagtanto. Nang gabing iyon, nabigla si Jason nang may marinig siyang papalapit. Sinubukan ni Mike na pakalmeyan siya, ngunit natarante si Jason at sinubukang lumaban. Nahuli sila, para lang malaman na sina Lugan at Ima lang pala ito. Laking gulat ni Mike nang matuklasan na si Ima ay isang ninja sa lahat ng panahon, at inamin niyang mali ang kanyang ginawa. Alam niyang hindi maaayos ng paghingi ng tawad ang mga bagay-bagay, na lalong nagpapagalit kay Mike. Biglang napagtanto ni Mike na ipinadala siya ni Ima sa misyon upang hanapin si Jason, hindi para tumulong, kundi para itapon siya sa landas at pigilan siyang matuklasan ang tunay na katotohanan. Humihingi siya ng tawad sa nangyari, ngunit si Mike, nagalit pa rin, ay nagpapaalala sa kanya na ginagawa lamang niya ang kanyang ipinangako, gaano man kahirap ang tungkuling iyon. Upang gawin ang kanyang punto, inilabas ni Mike ang isang guhit na ginawa ng kanyang anak na babae para sa kanya. Isinulat niya na mahal niya siya dahil pinrotektahan niya ang lahat mula sa masasamang tao, tinitiyak na ligtas sila. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay kalunos-lunos na nasawi sa isang aksidente, at ang mga salitang iniwan niya sa likod ay parang isang mabigat na pasanin. Habang nag-uusap sila, inamin ni Mike na hindi siya nagalit dahil naglihim si Ima sa kanya. Sa halip, ang talagang masakit sa kanya ay nakalimutan niyang nandyan siya para suportahan siya kahit anong mangyari. Kinaumagahan, ibinahagi ni Ima ang ilang nakakagulat na balita na ang OZA ay agresibong nagtatayo ng mas maraming power plant, na naglalayong kontrolin ang supply ng enerhiya ng bansa. Ang mga ninja na na-encounter nila ay bahagi ng diskarte ng OZA para magawa ito. Sa kasamaang palad, ang impormasyon na kanilang nakalap ay tila kakaiba na hindi ito magiging matatag na ebidensya. Ngunit kung magtatagumpay ang plano ng OZA, maaari nitong wakasan ang kanilang bansa gaya ng alam nila. Sa ibang lugar, si Joseph, na nahaharap sa pagbagsak mula sa isang kamakailang insidente, ay binibigyan ng dalawang pagpipilian, takpan ito or gumawa ng pampublikong pahayag upang pakalmeyan ang pangamba ng mga mamamayan. May tiwala at mapanlinlang, nangako si Joseph na haharapin ang sitwasyon.
At habang binibigyan niya ang kanyang katiyakan, naglunsad niya ng isang masamang tingin sa malayo. Ang grupo ay nagpapasya sa kanilang susunod na plano ng aksyon. Bibisita sina Ima at Lugon sa ilang aktibong planta ng kuryente, na isasara ang mga ito habang kinukuha din ang enerhiya na kailangan nila upang mapanatili ang kanilang sariling mga operasyon. Gayunpaman, pina-awkward ni Mike ang eksena sa pamamagitan ng pagtatanong kung nagde-date sina Ima at Lugan, na nagdulot sa kanya ng mabilis na sipa sa tiyan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ima na ang Isumo Circuit, isang mahalagang bahagi ng kanilang kagamitan, ay napakapino at dapat pangasiwaan ng may matinding pag-iingat. Si Mike, ngayon ay mas seryoso, ay humiling kay Lugan na bantayan si Ima kapag sila ay naghiwalay. Sa kotse ni Ima, naghahanap sila ni Jason ng report sa server ng OZA. Ang report na ito ay naglalaman ng mga pangunahing ebidensya na kailangan nila para tanggalin ang OZA kasama ang pangalan ng isang mataas na opisyal na kasangkot. Napakalaki ng natuklasan dahil ang opisyal na ito ay isa sa mga nangungunang numero ng bansa. Pinamamahalaan ng mga ito na masira ang firewall ng server at si Jason, nasa sabik at sabik sa paghihiganti, ay kailangang pakalmeyan ni Ima, ngunit siya ay masyadong nasa sabik. Sa sandaling iyon, nagpakita si Big D at sinabihan si Lugan na mabilis na pumasok sa kanyang gamit sa gusuko. Binigyan ni Ima ng pahintulot si Mike na gamitin ang mga armas na nakaimbak sa truck, at inutusan ni Mike si Jason na manatili sa kotse at magpatuloy sa paghack. Si Lugan, na ngayon ay ganap na nakasot, ay sumali sa laban. Matagumpay niyang hiniwa ang isa sa mga worm na nilalang ni Big D, ngunit nagsimula silang muling buuin ang kanilang mga sarili, handang lumaban muli. Biglang, pinaputukan ng sniper si Mike, at mag-flashback tayo noong hiniling ni Mike kay Lugan na protektahan si Ima. Nilinaw ni Lugan na ang tanging layunin niya ay ibagsak ang organisasyon, kaya kinailangan ni Mike na managot para sa kaligtasan ni Ima. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Mike, na nagbibiro na ang mga sipa ni Ima ay mas masakit kaysa sa bala. Marami pang dapat matutunan si Ima kay Mike, at ipinangako niya sa kanya na hindi pa siya handang masawi. Magkasama, patuloy silang lumalaban sa mas maraming umaatake. Si Mike ay gumagamit ng Gatling gun na may husay, habang pinatunayan ni Ima ang kanyang kakayahan gamit ang isang handgun. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, natagpuan ni Ima ang kanyang sarili sa panganib, ngunit sa pagkakataong ito, si Mike na ang dumating upang iligtas siya. Samantala, sa Gusuko Gear Fight, si Big D ay lumalabas na nangunguna. Gayunpaman, nagawa ni Lugan ang isang matalinong hakbang, na nagpapahintulot sa kanya baliktarin ang sitwasyon ng laba. Sa huli, itinutok ni Lugan ang kanyang talon sa katawan ni Big D. Sa sorpresa ni Lugan, halos nasiyahan si Big D, na kinikilala na ang kanilang laban ay hindi pangkaraniwang maganda. Bagamat handa na siya para wakasan ni Lugan ang kanyang buhay, nahuli ang lahat ng biglang kuminang si Big D nang hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Big D na ang blonde na si Joseph ay malamang na niloko ang kanyang suit upang sirain ang sarili. Ang galit ay umaakyat kay Big D. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang galit, pinangangalagaan niya si Lugan ng kanyang mga alupihan upang protektahan siya mula sa pagsabog. Samantala, tumatakbo si Mike upang tulungan si Ima, na sinisigaw ang kanyang pangalan sa gulat. Si Ima, gayunpaman, ay nagbitiw na sa kanyang kapalaran. Inutusan niya ang kanyang mga robot na protektahan si Mike, pinapanatili itong ligtas. Mabilis na lumipat ang focus ni Lugan kay Mike at Ima, at nagmamadali siyang pumunta sa kanila. Nasaktan ng husto si Ima, ngunit nakakapagsalita pa rin siya, nagtatanong lamang kung ayos lang si Mike. Tiniyak niya sa kanya na ayos lang siya, at bilang kapalit, humingi siya ng tawad kay Maria, na nakonsensya dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako. Nakiusap si Mike kay Ima na manatiling matatag habang humihingi sila ng tulong, ngunit sa isang sandali ng kahinaan, inihayag niya ang kanyang tunay na mukha sa kanila. Nag-aalinlangan siyang makikilala siya ni Mike ng ganito, ngunit mabilis niyang tiniyak sa kanya na kilala niya ito. Ipinaliwanag ni Mike na ito ay isang simpleng panlilin lang na natutunan niya, na nangangakong muli siyang tuturuan sa hinaharap. Si Ima, na may mabigat na puso, ay umamin na lagi niyang iniisip na masasawi siyang mag-isa, ngunit tumanggi si Mike na hayaan siyang manatili sa gayong mga pag-iisip, na nais na kumapit siya sa pag-asa. Nagsimulang kumanta si Ima, at nabalik tayo sa isang sandali nang inabutan siya ni Mike ng beer sa bar.
Sa kanyang isipan, inilarawan din niya ang kanyang nakababatang sarili doon, na nakakaramdam ng saya habang sumasali si Mike sa pagkanta. Ngayon, habang kinakanta ni Ima ang parehong kantang iyon, napaiyak si Mike, alam niyang malapit na siyang masawi. Pagkasawi niya, dahan-dahan siyang pinapahinga ng grupo at talagang nalungkot ang grupo. Ibinahagi ni Mike na maaaring masungit minsan si Ima at palaging nahuhuli, pero sa kabila noon, sila ay hindi kapani-paniwalang malapit, at ang pakikipag-usap sa kanya ay nagpapaalala sa kanya kung ano ang naisip niyang pakiramdam ng pakikipag-usap sa kanyang anak na babae. Para kay Mike, parang pangalawang pagkakataon si Ima na makipag-ugnayan muli sa kanyang anak, ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin iyon sa kanya. Tinatawag niya itong walang isip magpakailanman sa paniniwalang masasawi siyang mag-isa, at nagagalit siya sa kanyang sarili dahil hindi niya ipinahayag kung gaano siya kahalaga sa kanya. Gayunpaman, tiniyak ni Logan kay Mike na malamang na alam na iyon ni Ima. Kita niya sa mapayapang ekspresyon sa mukha nito, isang bagay na hindi pa niya nakita sa ibang ninja. Umiyak ulit si Mike, at tumahimik ang grupo. Binanggit ni Logan ang kanyang pangako na ibabagsak ang organisasyon, na nag-aanunsyo na oras na upang wakasan ang laban ng minsan at para sa lahat. Isiniwalat ni Jason na nagkaroon sila ng malaking problema, na ang impormasyong kanilang natuklasan ay na-encrypt ni Ima. Na-encrypt niya ang data para panatilihin itong ligtas hanggang ma-access ito ni Mike. Ngunit ngayon ay nag-backfire ang planong iyon. Kailangang malaman ni Jason kung paano ay crack ang code, ngunit hindi siya sigurado kung handa siya sa hamon. Sa sandaling iyon, lahat sila ay natigilan ng may lumabas na balita. Inaakusahan ng OZA ang mga tulisan ng pag-atake sa kanilang mga power plant, at sinisisi din nila ang grupo ni Logan. Samantala, lumalala ang mga bagay para kay Joseph. Nakatanggap si Yamaji ng salita na nakuha na nila ang lahat ng kritikal na impormasyon mula sa kumpanya ng OZA, ibig sabihin ay maaari na ngayong gumawa ang kanilang organisasyon ng sarili nilang gamit sa gusto. Bumalik sa koponan ni Logan, napagtanto nila na ang kanilang plano ay bumagsak. Kontrolado na ng OZA ang media, at parang nawalan sila ng bentahe. Nakaisip siya ng ideya para maging viral ang kanilang video, ngunit nakita ni Mike na masyadong hindi maganda ang kanyang ideya. Kaya lang, may mangyayaring hindi inaasahan. Isang uwak ang biglang lumipad sa truck, na ikinagulat ng lahat. Ang ibon ay may isang bagay sa kanyang tuka at si Logan ay mahinahong ipinaliwanag na ito ay isang hamon sa isang tunggalian. Si Jason, hindi nakakaunawa, ay may kalokohang iniisip na si Logan ay malapit ng makipaglaban sa uwak. Ngunit pumunta tayo sa flashback upang makita kung ano talaga ang ibig sabihin ng uwak na ito. Noong si Zai ay nailigtas ni Yamaji bilang isang bata, sumama siya sa kanya at sinabi ni Yamaji kay Zai na ang mga ninja ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa mundo. Ang sinumang namumuno sa kanila, sabi ni Yamaji, ay may kakayahang pamunuan ang lahat. Habang tumatanda si Zai, naging malinaw na hindi nawawala ang kanyang galit. Isang beses sa isang sparring match, sumuko ang kanyang kalaban, ngunit patuloy na umaatake si Zai. Kailangang pumasok si Logan at pigilan siya, ngunit galit na idineklara ni Zai na ang mga mahihinang tulad ng kanyang kalaban ay hindi kabilang doon. Nasaksihan ito ni Maria, at iminungkahi niya na ayusin nila ang pagtatalo sa pamamagitan ng away. Gayunpaman, nang lumaban sila, nauwi ito sa isang tabla. Si Logan, na humanga sa kakayahan ni Zai, ay pinuri siya sa kanyang lakas. Pagkatapos noon, mas pinilit ni Zai ang sarili, may sensinang nagsasanay. Napansin ni Maria na may kakaibang soft spot si Zai para sa mga uwak. Napansin din niya na nakuha ni Zai ang palayaw na Reaper dahil halos lahat ng nakalaban niya maliban kay Logan ay sumuko sa pagiging isang ninja pagkatapos. Lumipas ang ilang oras at malumanay na ipinaalala ni Maria kay Zai na hindi siya nag-iisa. Nakaramdam ng pagbabago sa sandaling ito, nagpa siya si Zai na oras na para magkwento. Ibinunyag niya ang isang bagay na hindi pa niya naibahagi noon. Iniwan siya ng kanyang mga magulang pagkatapos niyang ipanganak. Iniwan upang masawi sa isang malayong bundok, siya ay iniligtas ng isang grupo ng mga uwak na nagdala sa kanya ng pagkain at nagpanatiling buhay. Ang karanasang iyon ang humubog sa kung sino siya, at ngayon, dalawang bagay na lang ang pinagkakatiwalaan niya sa buhay, ang mga uwak na nagligtas sa kanya at ang kanyang sariling lakas. Palibhas ay hindi kailanman umasa sa sino man na protektahan siya,
Iniisip ni Zai kung ang pagsali kay Logan at Maria ay magpapakita sa kanya ng isang mundong hindi pa niya kilala. Sina Logan at Maria ay tumugon ng oo, at mula sa sandaling iyon, silang tatlo ay naging tatlong musketeer. Gayunpaman, habang tumatagal, nagiging mahirap ang mga bagay. Sa kalaunan ay inamin nina Logan at Maria na aalis sila sa organisasyon. Ipinaliwanag nila na nilabag nila ang code sa pamamagitan ng pagiging komportable sa isa't isa at hindi maaaring manatili. Ang pinakamahirap na tumama kay Zai ay nang ihayag ni Maria na siya ay buntis. Ganap na nagulat, ipinaalala ni Zai sa kanila ang sumpaan na ginawa nila upang magtiwala sa isa't isa sa kanilang buhay at harapin ang anumang dumating sa kanila. Ang kanyang emosyon ay umiikot sa galit at naghahatid siya ng ultimatum. Sila ay maaaring wakasan ang kanyang buhay kaagad doon, or isusumpa niya na hahabulin niya silang dalawa. Ngunit iniwan lang siya ni Logan at Maria doon at sinabing huwag kang bitter. Ngayon sa kasalukuyan, dumating si Logan sa hideout na madalas nilang binibisita. Tahimik na hinihiling ni Jason na hindi pinansin ni Logan ang hamon ni Zai para sa isang tunggalian. Ngunit ipinaliwanag ni Logan na ang pagharap kay Zai ay bahagi ng nakaraan na kailangan niyang harapin. Kung walang pag-aayos kay Zai, hindi makaka-move forward si Logan. Isinuot niya ang kanyang Goku suit, handa na sa kung ano ang darating. Nagpapakita si Zai, na nagdedeclare na ang mga ipinatapon na ninja ay dapat matugunan ang kanilang wakas sa ibang lugar. Nagsimula ang labanan sa pagitan nina Logan at Zai. Parehong magkatugma ang dalawang mandirigma sa kanilang makapangyarihang gamit sa Goku. Habang nag-aaway sila, hiniling ni Zai kay Logan na sumugod sa kanya kasama ang lahat ng mayroon siya. Sa kalaunan ay nagawa ni Logan ang isang atake, tinusok si Zai, ngunit hindi siya nito napigilan. Patuloy ang laban, matindi at walang humpay. Sa kainaitan ng labanan, pareho silang nawalan ng mga espada, at naghagis sila ng mga suntok ng napakalakas kaya nabasag ang kanilang baluti, na iniwan silang nakalantad. Si Zai, galit na galit, ay nagpahayag na dapat nilang tinapos siya nang nagkaroon sila ng pagkakataon. Nakikita niya si Logan bilang isang buhay na paalala ng pagkakamaling nagawa niya sa pagtitiwala sa isang tao. Ngayon, nangako si Zai na gagamitin ang sarili niyang dugo para burahin ang kanyang nakaraan. Si Logan, sa kabilang banda, ay nakakaramdam ng malalim na pakiramdam ng tungkulin at tumangging masawi hanggang sa matupad niya ito. Si Logan or si Zai ay hindi handang sumuko, at gumawa sila ng pangwakas na kasunduan upang palayain ang isa't isa mula sa kanilang mga pasanin-minsan at magpakailanman. Nagsisimula ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawa nang magsimula silang lumaban ng todo. Si Zai ay tila nangunguna sa una, ngunit pagkatapos ay inilabas ni Logan ang kanyang sikretong sining, ang Serenity. Ang napakalaking pag-atake ay tumutulong kay Logan na makabangon muli. Napagtanto ni Zai kung gaano talaga kahusay si Logan at nahasa niya ang kanyang 5 pandama sa pagiging perpekto. Pagkatapos ay kumuha si Zai ng espada at sinubukang tamaan si Logan. Samantala, nagsimula siyang mag-flashback ng parusa ni Yamaji sa hindi pagtapos kay Logan at sa kanyang pamilya ng mas maaga. Sinimulan niyang bigyan ng guilt trip si Logan sa laban na kung hindi niya tinalikuran ang kanilang pagsasama, wala sa mga ito ang mangyayari. Ngunit pinaalalahanan siya ni Logan na hindi niya ginawa, at talagang sinadya nila ni Maria nang sabihin nilang isa si Zia sa kanila. Ipinaliwanag ni Logan na ang Ninja Code, gayunpaman, ay walang silbi dahil nangangahulugan ito na hindi nila maaaring mahalin ang mga mahal nila. Pagkatapos ay pumunta tayo sa isang flashback kung saan nakita natin si Maria na nagsasabi kay Logan na kung si Zai ay darating upang umatake, hindi niya siya lalabanan dahil hindi siya nagkakamali. Ngunit umaasa siya na kahit papaano ay iligtas niya ang kanyang anak na si Rin dahil ipapaunawa sa kanya ng bata kung ano ang taglay na kapangyarihan ng pag-ibig. Sa alaalang ito na dumadaloy sa mga ugat ni Logan, dinapensahan niya ang espada ni Zia at damapo ng isang malakas na pag-atake, na nagpawala ng malay kay Zai. Pagkatapos ay sinabi ni Logan na maaari itong ayusin sa ibang pagkakataon at umalis. Sa ibang lugar, si Jason ay nagpapatuloy pa rin sa track sa pagsisikap na sirain ang encryption ni Ima. Biglang bumalik sa kanya si Mike at ipinaalala sa kanya na maaaring nasa kanila ang Fed, kaya medyo nagtalo ang dalawa. Ngunit pagkatapos, tinapos ni Jason ang pagtatalo sa pamamagitan ng pag-alok kay Mike ng inumin.
Bigla itong nagpalungkot kay Mike habang naaalala niyang inalok siya ni Ima ng mga inumin, na nagpapaalala sa kanya kung gaano niya ito namimiss at ang kanyang anak na babae. Lumipat ang eksena sa opisina ni Yamaji kung saan nakatanggap siya ng voice note mula kay Joseph. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ito ay lumabas na isang tala ng pamamaalam mula kay Joseph, na nagsasabing ginamit niya ng husto ang mga ninja sa kanyang mga pagpupunyagi sa hinaharap, na sinundan ng gunman ni Joseph na tumalon sa loob ng espasyo ni Yamaji at literal na naglulunsad ng open fire. Gayunpaman, minaliit ni Joseph ang mastermind ng ninja na nagtanim na ng emergency bomb doon, na agad na lumabas at tinapos ang lahat ng lalaki. Nakatakas si Yamaji sa kanyang gusali at tinawag si Joseph sa kanyang kotse at sinabing, magtago ka na sa lungga mo. Ang blonde na si Joseph ay nabasa ang kanyang pantalon sa puntong ito habang ang kanyang pinagplanuhang plano ay pumalpak. Dumating si Yamaji sa Oza Corp kasama ang isang hukbo ng kanyang mga tauhan at sinimulang alisin ang mga tao sa kaliwa, kanan, at gitna. Nakikita ni Joseph si Yamaji na papalapit sa kanyang pinakamataas na palapag sa pamamagitan ng CCTV. Sinubukan ng ilan sa kanyang mga tanod na takpan at ay escort siya palabas, ngunit huli na ang lahat dahil nasa bahay na ang mga ninja. Mabilis na natalo ang mga gwardya pagkatapos ay sinubukan ni Joseph na bumaba ng elevator, ngunit nakakagulat na nakatagpo si Deli na dumating para iligtas siya. Bumaba siya sa hagdan habang karga ang blonde na si Joseph sa kanyang balikat na parang bata. Gayunpaman, natagpuan sila ni Yamaji na tinawag si Deli na isang taksil para sa paggawa nito. Mabangis niyang sagot na siya ang ginawang bodyguard ni Joseph. Pagkatapos ay itinapon niya si Joseph sa bintana kung saan iniligtas siya ng isang helicopter sa himpapawid. Hindi makapaniwalang nakatingin si Joseph habang ginagawa ni Deli ang hindi man lang nararapat sa kanya. Ang eksena ay lumipat kay Lugan pagkatapos ng kanyang laban, na nilapitan ng matandang doktor na nagpagaling sa kanya sa simula. Ang malupit na mga plot twist ay nangyari, habang ang doktor ay nag-alis ng kanyang disguise upang ipakita na siya ang matandang ninja chief ni Lugan na inakala nilang nasawi na. Bumalik sa Oza Corp, nag-iisang humarap si Deli sa mga ninja ni Yamaji at tinalo ang karamihan sa kanila. Naaalala niya kung paano ang pekeng salita ni Joseph tungkol sa pagbabago ay nagpadala ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Tinawag siyang walang isip ni Yamaji dahil sa paniniwala niya sa kalokohan ni Joseph, ngunit kumbinsido si Deli. Pagkatapos nito, pumasok si Yamaji sa kanyang perpektong gamit sa gusto sa unang pagkakataon na tinatawag na Makado. Literal niyang tinapos si Deli sa isang malaking pag-atake sa pormang ito na bumagsak ng walang buhay sa labas ng gusali. Sa ibang lugar, isang nalilitong Lugan ang nagtanong sa pinuno kung bakit niya ito tinutulungan sa lahat ng oras na ito kahit na sinira niya ang code. Sumagot ang pinuno na matagal na niyang napagtanto na ang code na ito ay isang sumpa para sa lahat ng ninjas, isa na ganap na nakagapos sa kanila at nag-aalis sa kanila ng init ng buhay. Bumalik ang eksena sa pag-uusap ni Maria at ng pinuno. Sinabi niya sa kanya na ang alon na nararamdaman niya mula sa puso ni Maria ay mainit at mapagmahal. Ito ay hindi isang bagay na kinasusuklaman niya, ngunit ito ay magreresulta sa kanyang kapahamakan. Alam ito ni Maria, ngunit gusto pa rin niyang sundin ang paraan ng kanyang puso. Nagulat siya sa paglapit nito, ngunit nakaramdam din siya ng kasiyahan dahil ang isang ninja ay higit pa sa isang mandirigma. Dapat hayaang gabayan ng kanilang puso ang kanilang talam, ngunit sinabi niya na si Yamaji ay hindi kailanman sumang-ayon sa salaysay na ito at nais na ang kinabukasan ng mga ninja ay maging malamig at pinalakas ng kapangyarihan. Hiniling ng pinuno kay Lugan na ipagpatuloy ang kanyang natalo na pangitain at wakasan ang paghahari ni Yamaji. Pagkatapos nito, nakita natin si Mike na binisita ng kanyang pinuno ng FBI. Sinabihan siya ni Mike na ipaaresto si Joseph dahil siya ang ugat ng lahat ng kaguluhang nangyayari. Ngunit tulad ng duwag na talunan, ang hepe ay patuloy na gumagawa ng mga dahilan na ito ay hindi kasing lala tulad ng inaakala niya. Gayunpaman, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa HQ na nagsasabi na ang lahat ng pribadong data ng OZA ay na-leak online. Nagpagulat ito sa hepe at malupit siyang tinignan ni Mike. Sinabi sa kanya ni Mike na ito ang ginawa ng kaibigan niyang si Jason, na lalong ikinagalit ng hepe. Pagkatapos ay ibinunyag ni Mike na ang nag-leak na impormasyon ay naglalantad din ng mga malalaking pangalan tulad ng kalihim ng depensa na pinahintulutan ang OZA na magrenta ng mga ninja.
Tinanong siya ng pinuno kung nananakot siya sa FBI, at sumagot si Mike, "Syempre oo." Sinabi ni Mike na ginagawa niya ang lahat ng ito sa ngalan ng hustisya, bagay na nakalimutan na ng hepe. Pagkatapos ay pumunta sila sa hand-to-hand na labanan upang magpasya kung sino ang tama. Sa kabilang banda, nawala si Joseph sa kanyang katinoan habang pinapanood niya ang balita na nagsasabi sa pribadong paggamit ng OZA ng mga ninja bilang mga mersenaryo na nalantad. Nagalit siya at nag-anunsyo sa FBI na i-overload niya ang mga reactor ng OZA at sasabog ang lungsod kung siya ay iuusig. Sa FBI HQ, sa wakas ay nasa parehong pahina sina Mike at Hepe pagkatapos labanan ang isa't isa. Iniisip nila na ito ay pagtatangka ni Joseph na gambolain ang lahat habang siya ay umaalis ng bansa. Habang nagkakagulo sa Oza City, si Lugan ay nagsimulang magtungo dito para sa kanyang huling labanan laban kay Yamaji. Sa ibang lugar, nagsimulang maglakbay si Mike sakay ng kanyang sasakyan upang subaybayan si Joseph, na nasa paglipat. Nakatanggap siya ng tawag mula sa HQ kung saan ipinaalam sa kanya ng hepe na si Yamaji kasama ang kanyang mga ninja ay kinuha ang Pentagon at ang White House. Ang susunod niyang tawag ay mula kay Jason na tumulong kay Mike na matukoy ang lokasyon ni Joseph. Lumipat ang eksena kay Joseph na nakarating sa isa sa kanyang mga site ng pagsubok sa OZA. Nakapasok siya sa isang eroplanong nakatago kasama ang isang grupo ng mga baboy na nagsisikap na tumakas sa bansa. Ngunit bago lumipad ang kanyang eroplano, ang kotse ni Mike ay nakarating doon sa takdang oras, na tumama sa eroplano, na nagiging sanhi ng pagkawala ng balanse. Si Joseph ay lumabas at ang blonde na lalaki ay tumakbo para sa kanyang buhay. Ngunit hindi nagtagal, nakuha siya ni Mike at pagkatapos ay sinimulang suntukan ang kanyang talunang mukha. Samantala, si Lugan sa wakas ay gumawa ng isang dramatikong pagpasok sa Oza City at sa kabutihang palad ay nakatagpo si Yamaji, na tila naghihintay sa kanya. Pumasok ang dalawa sa kanilang mga ninja suit at magsisimula na ang pinakahihintay na labanan. Ang dalawang ninja ay lumaban ng todo at mukhang pantay na tugma sa simula. Gayunpaman, biglang nagpakita si Zai at nakalulungkot na nasa panig ni Yamaji, ginagawa itong isang 2 versus 1. Nagsimulang magpumiglas si Lugan laban sa kanila at pagkatapos ay ginamit ni Yamaji ang kanyang sikretong sining para guluhin ang utak ni Lugan. Nagsisimula siyang magkaroon ng mga guni-guni ng kanyang nasawi na pamilya, na nagpapahina sa kanya ng husto, na naglalagay sa kanya sa isang napakamahina na posisyon sa kalagitnaan ng laban. Ibibigay na ni Yamaji ang huling atake, ngunit ang Brotherhood ay nagising sa pinakakailangang sandali habang si Zai ay nagbabago ng mga partido at naglalagay ng espada kay Yamaji. Nagalit si Yamaji at naglunsad ng buong lakas pagkatapos nito, dahilan para magpumiglas ang dalawang ninja. Kapag ang lahat ng pag-asa ay malapit nang mawala sa laban, si Lugan ay nakakuha ng pangitain ng kanyang magandang asawa, si Maria, na parang nasa tabi niya. Sinabi niya sa kanya na tila tapos na ang lahat para sa kanya, ngunit ipinaalala ni Maria sa kanya ang kanyang ninja way, na maging kasing init ng apoy at kasing lamig ng yelo. Ang pag-alaalang ito ay nagbibigay liwanag sa loob ni Lugan, na nagtulak sa kanya sa gilid, at ang kanyang kamoy ay nagbago. Siya ay naging isang tunay na shinobi, na pagkatapos ay ginulat si Zai sa pamamagitan ng paggamit ng sikretong sining ni Zai, ang Thunderclap, upang makakuha ng kalamangan kay Yamaji. Hindi na nagpipigil, ibinigay ni Lugan ang huling atake kay Yamaji, na nagtapos sa paghahari ng emperador. Bago huminga sa kanyang huling hininga, nagbabala si Yamaji na ang kanyang uri ay patuloy na magpapakalat ng kaguluhan sa mundong ito magpakailanman. Sa ibang lugar, itinutok ni Mike ang baril sa ulo ni Joseph at pagkatapos ay nagpaputok ng ilang pulgada lang ang layo sa kanyang tainga, na literal na nagpapabasa sa kanyang pantalon. Ang blonde na si Joseph ay sa wakas ay naaresto ng FBI. Lumipat ang eksena kay Zai, na malapit nang tapusin ang kanyang buhay dahil sa tingin niya ay wala na siyang layunin na mabuhay. Ngunit pinigilan ni Lugan ang kanyang kaibigan at pinaniwalaan siya na siya ay tunay na malaya mula sa tanikala ng ninja, at ang dalawa ay maaari na ngayong mamuhay ng bagong buhay.